Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa inyong lahat, Sir Jupiter. Ang pangalan ko po ay Pedro. Ang dahilan kung bakit ako napasulat sa inyo ay dahil gusto kong ibahagi ang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. Nangyari ito noong kabataan ko pa sa Samar kung saan ako nanirahan kasama si nanay. Bago lang kami doon, Sir Jupiter. Napunta kami roon dahil sa pagtakas na rin sa tatay ko na walang ibang ginawa kundi ang saktan si nanay. Ako na mismo ang isang gumawa ng paraan para makaalis kaming dalawa at mabuhay ulit ng tahimik. Doon naninirahan ang lola ko na siyang ina ni tatay. Mabuti na lang at sa amin sa kampi at tinulungan niya kaming masagip mula sa kanyang demonyong anak. Ang isa nga lang sa kinaayawan ko sa kanya ay ang paniniwala niya sa mga engkanto, kapre, usog at kung ano-ano pang klase ng pamahiin. Isang linggo ang nakalipas simula noong makarating kami doon. Nakahanap ako ng trabaho. Konduktor ng bus. Excited ako noon, Sir Jupiter, lalo pat makatutulong na rin ako sa wakas kay nanay. Pagdating ng araw na yon, napapasok na ako, nagising ako ng maaga para maghanda sana, pero nauna pa sila lola at nanay sa akin. Si nanay ang nagplansya ng damit ko at si lola naman ang nagluto ng babaunin kong kanin at ulam. Nang matapos ang paghahanda, aalis na sana ako nang pigilan ako ni nanay. Ibinigay niya sa akin ang maliit na luya. Aniya, kontra usog daw yun. Kumunot ang noo ko at sinabi ko kay nanay na hindi naman ako nagpapaniwala doon. Napakaanghang pa sa ilong ng amoy. Binara ako ni lola, sa kanya pala galing ang luyang yun na may orasyon. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw talaga yun dahil hindi ako taga roon. Todo naman ang pagkontra ko dahil paniguradong mangangamoy ako sa bus. Subalit binantaan ako ni lolang magagalit siya kung hindi ako sumunod sa kanyang kagustuhan. Wala akong nagawa kundi ibulsa nga ang luyang yon. Matindi talaga ang amoy, Sir Jupiter, kahit hindi binalatan. Kumapit pa nga ang amoy nito sa kamay ko. Pagdating ko sa may terminal, kaagad akong sinalubong ng driver ng bus at ng kanyang anak na si Dodong. Napansin kaagad nila ang matinding amoy na meron ako. Aba, ibang klase ata ang pabango mo, Pedro. Ano ba yan? Pangakit ng babae. Nako, iba rin ang style mo, ha? Iba ka kung kumilos, Pedro, ah. Sa inyo ba galing ang pamahiin na yan? Nagamit ang luya ay makakaakit ka ng babae. Gawin mo na rin sa susunod, nak. Para naman magkaroon ka na ng girlfriend. Hanggang ngayon wala nagkakagusto sa'yo eh. Kita mo, kung effective itong matinding amoy ni Pedro, pababaunin rin kita ng luya para naman magkaroon na ako ng sariling apo. Hatian mo ko ng luya, Pedro, ha, kung sakaling makakakuha ka mamaya. Hindi pwedeng solohin mo yan. Walang damutan dito. Balitaan mo ko kapag ka nakabalik na kayo rito at makaisang babae ka. O kaya naman kung sakaling 5 ang makuha mo, 1 lang ang sa akin. Sinabayan ko na lang din ang kanilang biro pero sa totoo lang, napahiya ako sa loob-loob ko, Sir Jupiter. Gusto ko na talagang itapon ang luyang yon dahil natatakot akong walang sumakay kung sakali. Mahirap na, nakasalalay din doon ang trabaho ko. Mga bandang 7:00 ng umaga kami umalis. Nakakahiya talaga, Sir Jupiter, dahil napapansin ng mga sumasakay ang amoy ko. Nanghihingi na lang din ako ng paumanhin sa kanila. Si Manong Aloy ay palihim ang tawa sa kanyang pwesto habang nakatingin sa akin sa salamin. Hindi ko na lang din siya pinansin. Pagdating namin sa may isang kanto, isang matandang babae ang pumara.
Napaka-weirdo ng kanyang itsura. Manipis ang kanyang puting buhok na hanggang lieg ang haba. Butot balat na siya. Nakasuot ng lumang damit na may mga butas. Doble-doble naman ang kanyang pantalon at walang sapin ang kanyang paa. Pansin ko pang may sugat-sugat ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob, subalit hindi naman siya umupo kaagad. Nang umandar ang bus, muntikan pa siyang mahulog sa may hagdan pababa, ngunit mabuti na lang at nasaluko. Malakas ang kanyang kapit sa akin at may binulong-bulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinabi, Sir Jupiter. Parang Latin na hindi ko maunawaan. Nanindig ang balahibo ko nang marinig siyang nagsalita, kaya naman kaagad ko siyang binitawan nang makatayo kami ng maayos. Hindi naman siya umupo, bagkus naglakad-lakad siya at isa-isang binulungan ang mga pasahero. May ilang natakot sa kanya, ang iba'y nagtaka, meron din namang natawa. Pagdating sa kabilang barangay, kaagad naman siyang bumaba. Nagbayad naman siya, kaya hindi ko masasabing baliw nga ang isang yun. Hindi ko naman pinansin noong una ang kanyang pagiging weirdo, Sir Jupiter. Pero hindi talaga mawala-wala sa akin ang kanyang mga binitiwang mga salita. Isa-isang bumaba ang mga pasahero, ngunit sa kanilang pagbaba, pansin ko ang pagsusuka nila sa gilid. Talagang halos lahat ng pasahero, Sir Jupiter, napapatakbo sa gilid para magsuka. Gustuhin ko mang magtanong, pero kaagad namang pinapaandar ni Manong Aloy ang bus, kaya hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon. Matapos ang maghapong biyahe, nakausap ko si Manong Aloy at sinabi sa kanya ang nasaksihan ko tungkol sa matanda at sa pagsusuka ng mga pasahero. Jesus! Huwag ka na magtaka sa ganyang klaseng insidente, Pedro. Ganun talaga pag hindi sanay ang isang tao sa bus. Baka lang talaga nahilo sila sa biyahe, kaya ganun. Huwag mo na masyadong isipin yon. Huwag mo ring isipin na baka dahil sa amoy mo. Hindi yun ganun. Basta, huwag kang masyadong magduda. Mabuti na rin yung nag-aalala ka sa kapwa mo. O siya, salamat Pedro. Ngayon, mag-iingat ka sa pag-uwi. Tumango lang ako sa kanya bago umalis. Habang naglalakad ako, may pakiramdam akong may sumusunod sa akin. Mga bandang 6:00 pa lang naman yun. Inisip ko na lang na baka mga taong kapareho ko lang ng daanan ang nararamdaman kong sumusunod sa akin. Pilit kong ibinabaon ang tungkol sa matandang iyon, Sir Jupiter. Subalit ng pagliko ko sa kanto, nakita ko nga ang matandang kanina'y sumakay ng bus. Hinarap ko siya at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Subalit hindi naman siya nagsalita. Pinandilatan niya lang ako na parabang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Hinayaan ko na lang siya at naglakad ako ng mas mabilis pero sadyang nasusundan niya ako. Nangilabot na ako, Sir Jupiter. Gusto ko siyang murahin o ano pero alam kong hindi na yon maganda. Nang makarating ako sa bahay, ramdam na ramdam ko pa rin siya sa likuran ko, kaya naman tinawag ko kaagad si nanay at nagkunwaring nagtanong kung meron bang ulam. Lumabas naman si nanay. Napansin kong wala naman siyang nakitang kung ano sa likod ko. Pagtingin ko sa dinaanan ko, wala na nga ang matanda. Napahinga ako ng maluwag saka pumasok sa bahay. Hindi ako nagkwento sa kanila tungkol sa nangyari. Hindi ko alam kung paano magsisimula at kung paniniwalaan ko ba ang tungkol sa luyang yon. Sa pag-iisip ko tungkol doon, Sir Jupiter, hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, maaga rin akong nagpunta sa terminal. Wala pa nga ang bus nang dumating ako. Nagantay na muna ako sa may tambayan. Maya-maya lang dumating na naman ang matandang yun. Aalis na sana ako nang makita niya ako. Dumiretso siya sa kinaroroonan ko at hinawakan ako sa magkabilang braso. Nanlilisik ang kanyang mga matang sinabi sa akin ang orasyon na kanyang binigkas kahapon. Kaagad ko siyang tinulak.
Hindi ko nagustuhan ang kanyang ginawa. Napamura ako ng malakas sa kanya na kanyang ikinatakot at tumakbo siya habang nagsisigaw. Hindi ko alam kung ano ang meron sa matandang iyon pero pinagdasal kong sana ay hindi ko na siya makita pa ulit. Dumating sina Manong Aloy at Dodong. Kinutsa na naman nila ako dahil sa pabaong luya ni Nanay. Wala akong binitiwang salita sa kanila, Sir Jupiter. Sadyang nawalan ako ng gana ng dahil sa matandang yun. Sa tuwing sumasagi ang kanyang mukha sa isip ko, naninindig ang balahibo ko. Umalis na kaagad ang bus. Kasama ko sa mga oras na yon si Dodong sa biyahe dahil ihahatid daw siya ni Manong Aloy sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang dumating kami sa ikatlong barangay, doon na naman sumakay ang matanda. Si Dodong ang siyang tumulong sa kanya. Hindi ko naman nakita ang sumunod na pangyayari dahil kinalabit ako ng isang pasahero at magalang niyang sinabi sa akin na hindi maganda ang gamit kong perfume. Napahiya ako doon, Sir Jupiter, pero ngiti na lang din ang ibinigay ko sa kanya. Nang makalagpas na naman ng barangay, bumaba ang matanda. Nakita ko si Dodong na nakahawak sa kanyang tiyan habang nakaupo sa may bandang likuran ng driver. Nilapitan ko siya matapos kong magbigay ng ticket sa mga pasahero. Magsasalita na sana ako nang una siyang magsabi sa kanyang ama. Tay, huminto na nga muna tayo dyan sa may kanto. Mukhang asama ng pakiramdam ko eh. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ang sama ng pakiramdam ko. Masakit sa tiyan na hindi ko maintindihan, Tay. Dahil siguro ito sa kinain ko kanina. Alam mo namang hindi ako sanay sa ganung ulam. Baka yun ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Diyan na lang ako sa kanto, Tay. Malapit na lang din naman sa pupuntahan ko. Sigurado ka ba? Hindi ka ba magpapatid sa ospital o ano? Hindi naman kasi ganun kalala ang nararamdaman ko, Tay. Gusto ko lang masuka. Ito lang ang solusyon dun. Babalik din sa normal ito. Siguraduhin mo lang na yun ang siyang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Baka naman nausog ka. Di ba may matanda kaninang lumapit sa iyo at mukhang nagbulong sa iyo? Ano daw ba yun? Ano raw bang pakay niya? Hindi ko rin naintindihan ng kanyang sinabi, Tay eh. Hindi ko naintindihan ng kanyang salita. Baka siguro Chabacano yun o ibang wika lang talaga. Bakit? Tay, wag na kayong magdada. Kailangan ko na talagang bumaba. Kaagad namang pinahinto ni Manong Aloy ang bus. Mabilis na tumakbo si Dodong sa may gilid at doon nagsuka. May ilan ding mga pasahero na sumabay sa kanya. Nangunot ang noo ko, Sir Jupiter. Alam kong may mali. Kinakailangan kong malaman ang tungkol doon. Nang sa wakas ay pumarada ang bus bandang mga 12:00 ng tanghali, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin ni Manong Aloy habang kumakain kami. Nagpakilala siyang Tarcio, isa sa mga pasahero namin. Napansin ko kanina na may kung anong nangyari doon sa bus nang sumakay yung matandang babae. Oo nga Naalarma rin ako tungkol sa anak ko. Hindi pa siya dumarating. May binulong daw sa kanya yung matandang yon. Dapat sabay-sabay kaming kakain ng tanghalian Isang manguusog ang babaeng yon. Masama ang kanyang intensyon sa mga tao. Ang kanyang ginagawa ay nanguusog ng mga taong nagugustuhan niya. O kaya naman ay natitipuan. Kung minsan kapag nakikita niyang may magandang kinabukasan ito, pinapatay niya na maaga gamit ang usog. Anong ibig mong sabihin? Posibleng nausog nga ang anak ko ng matandang yon? Ganon na nga yun. Mabuti na nga lang at sumakay ako kanina. Sinadya kong hindi bumaba sa lugar na pupuntahan ko dahil gusto ko kayong makausap tungkol doon. Gusto ko kayong tulungan. Alam ko kung paano siya mapapatigil sa kanyang ginagawa. Ano naman ang balak mong gawin? Ibabalik ko sa kanya ang sumpang binigay niya sa mga tao. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang aura habang nagsasalita si Manong Tarcio, Sir Jupiter. At lalong nanindig ang balahibo ko nang mabanggit niya ang tungkol sa usog. Subalit
Nagulat na lang ako nang mapatingin siya sa akin. Sinabing dapat daw akong magpasalamat sa kung sino man ang siyang nagbigay ng luya na nasa bulsa ko. Pangontrang araw kasi iyon sa usog. Natulala ako, Sir Jupiter. Hindi ko naman alam na totoo pala ang tungkol sa luyang yun. Napatingin sa akin si Manong Aloy. Napatanong siya kung yung luyang binibiro-biro nila ng kanyang anak ang siyang tinutukoy ng matanda. Kinumpirma ko naman yun. Nakita ko ang kanyang pagkapahiya pero tinawanan ko lang ito. Mga ilang minuto ang nakalipas dumating si Dodong. Hindi pa rin maipinta ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanyang ama ang nangyari. Puro lang daw siya suka pero purong tubig. Hindi rin gumaling ang kanyang pakiramdam kahit inunuman niya na ito ng gamot. Sinabihan siya ni Manong Tarsio na posibleng ang nausog siya ng matandang yun. Sinabi ni Manong Tarsio na sasakay siya ulit bukas at hahanapin ang matanda. Kung saan man siya bumaba, ay doon din siya patutungo. Nagdesisyon akong sumama na lang din, Sir Jupiter. Importante ang trabaho ko pero kinakailangan ko rin na magkaroon ng lakas ng loob para matulungan ang ilang mga nabiktima. Pilit ko namang inisip na hindi totoo ang lahat pero may isa nang nagpatunay tungkol sa luyang pabaon ni nanay sa akin. Pagka-uwi ko ng bahay, doon ako naglakas ng loob sa pagsasabi kay nanay tungkol sa mga pangyayari. Hindi naman siya makapaniwala. Pinawag niya si Lola at ikinwento rin ang sinabi ko. Nabulyawan ako ni Lola keso hindi raw ako naniniwala at mabuti na lang na masunurin akong binata. Hindi na ako nagbitaw pa ng mga salita, Sir Jupiter. Sigurado naman kasing mahabang litanya lang ang aabutin ko kapag sinabi ko ang pag-aagam-agam ko. Kinabukasan, mga bandang 6:30 na ng umaga ako nagising dahil sa pagod ng katawan. Nagmadali naman akong umalis at hindi ko namalayan na hindi ko pala nadala ang luyang pangontra-usog. Pagkarating ko sa terminal, nagaantay na sila Manong Tarsio sa akin. Kaagad din naman kaming umalis nung mga bandang 7:00. Bumaba si Manong Tarsio sa isang barangay kung saan bumaba ang matandang mang-uusog kahapon. Sasama na sana ako pero hindi niya ako pinayagan at sinabing kinakailangan kong magbantay sa loob ng bus. Hindi naman ako nagpumilit. Marami rin kasing pasahero sa araw na yon dahil pista sa isang bayan kung saan ang ruta ng bus. Nang mapansin kong wala akong naaamoy na kung ano sa sarili ko, Sir Jupiter, doon ko napagtantong naiwan ko nga ang luyang pabaon ni nanay. Kumabog ang dibdib ko nang huminto ang bus at isang matandang babae ang pumasok. Hindi ko alam kung bakit pa pinapasok iyon ni Manong Aloy, ngayong alam niyang may ginagawa ang matandang iyon sa mga pasahero. O baka lang talagang hindi niya namukhaan. Nang magsimula na namang mang-usog ang matandang yon, naggalit ako. Sumigaw ako kay Manong Aloy na ihinto ang sasakyan dahil kinakailangang makababa ng matandang yun. Hindi na magandang kanyang ginagawa, Sir Jupiter. Nagulat naman ang mga pasahero sa inasta ko pero wala na akong naging pakialam, Sir Jupiter. Kinakailangan niyang umalis bago pa man makaperwisyo ng mas malala sa mga tao. Nagsisi akong pinababa ko pa si Manong Tarsio, subalit mas lalo naman akong nagsisi nang ako naman ang siyang pinuntirya ng mang-uusog. Nanlilisik ang kanyang mga matang nilapitan ako. Malakas niya akong hinatak papunta sa likuran ng bus. Marami ang nakasaksi noon. May ilan pang gustong umawat pero hindi siya nagpatinag. Kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter, habang magkaharap kami. Hindi ko matanggal ang tingin diretso sa kanyang mga mata. Sa puntong yun, gusto ko nalang bawiin kung anuman ang sinabi ko, subalit alam kong huli na ang lahat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa tenga ko at ibinulong ang orasyon. Nang hina ako, Sir Jupiter.
Rinig na rinig ko ang kabog ng dibdib ko sa mga oras na yon. Hindi ko man lang namalayan ang pagpapahinto ni Manong Aloy sa bus at ang pagpapababa ng mga pasahero sa matandang babae. Itinulak daw siya sa hagdanan, sabi ni Manong Aloy nang ikwento niya ang lahat sa akin. Hindi ko na alam ang sunod pang nangyari. Basta na lang akong nawala ng malay sa tindi ng kaba ko, Sir Jupiter. Nagising na lang ako sa loob ng pagamutan. Nandoon si Manong Aloy, Manong Tarsyo at si Dodong. Pare-pareho silang alalang-alala. Nakaramdam ako ng kakaiba sa tiyan, Sir Jupiter. Masakit pero kakaiba. Yung bang parang bola ng sakit sa loob na gumugulong-gulong lang sa bawat parte ng tiyan ko. Tinanong ako kaagad ni Manong Aloy kung kumusta nga ba ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanyang may masakit sa akin. Doon na nagsabi si Manong Tarsyo na posibleng nausog na ako ng matandang yun. Wala kasi ang pangontrausog na meron ako. Simpleng sakit lang ng tiyan yan, pero matindi ang kapit ng isang sumpa. Unti-unti kang pahihinain yan. Walang ibang makakapagpagaling sa iyo kundi ang matandang yon lang. Kailangan kanyang lawayan para matanggal ang sumpang yan. Pero sa tingin ko hindi rin siya gagawa ng paraan para mapagaling ka. Kaya ako ang siyang gagawa ng paraan para mahinto ang sumpang kanyang ipinagkalat. Mapipilitan siyang gawin kung ano ang dapat gawin sa mga taong biniktima niya. Pero hindi naman siguro ganun kadali ang gagawin mo Paano na lang kung lumala pa ito? Ito ngang si Dodong biktima rin Hanggang ngayon masakit pa rin daw ang kanyang tiyan. Manong Tarsyo, paano na lang kung sakaling hindi tumalabang gagawin nyo? Lalala po ba ang pangyayari? Iyan din ang kinatatakutan ko, Dodong. Kaya kailangan na matinding pag-iingat. Hindi ako pwede magkamali sa ganitong sitwasyon dahil buhay ninyo ang kapalit. Ikaw na ang siyang bahala. Kung kinakailangan mo ng tulong namin, magbibigay kami ng tulong hanggang sa aming makakaya. Wala kaming alam pero makatutulong din naman kami kahit papaano. Naputol ang usapan nang pumasok ang isang nurse. Tinanong ito kung ano ba ang pakiramdam ko. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa pagsakit ng tiyan ko. Sinuri niya ako ng panandalian bago umalis. Alam ko namang walang magiging epekto ang gamot na ibibigay pero inantay pa rin namin. Nang sa wakas ay maibigay ito, lumabas na kami, Sir Jupiter. Pero natigilan ako nang makita ang matanda sa tapat ng pagamutan. Nanlilisik ang mga mata nito sa akin. Kaagad ko namang sinabi kay Manong Tarsyo ang tungkol sa mang-uusog pero matapos dumaan ang isang bus, biglaan na lang siyang naglaho. Hindi talaga ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Kitang-kita ko talaga siya sa tapat at sa mismong pwestong yun. Sinabi ni Manong Aloy na mas mabuti kung uuwi na lang din ako at magpapahinga. Hindi niya naman daw sasabihin sa opisina na maaga akong umuwi. Ayaw naman daw niyang makaltasan ng sweldo ko dahil alam niyang kailangan ko yung gamitin kung sakali mang lumala pa ang sitwasyon. Tumango na lang ako sa kanya. Yun nga lang ang akala kong hindi lalalang sakit ng tiyan ko, Sir Jupiter, ay dumoble pa noong pagka-uwi ko. Halos hindi na ako makagalaw at napaupo na lang sa balkonahe namin sa tindi ng sakit. Mabuti na lang at saktong lumabas si Lola. Nang makita niya ako, nataranta siya. Kagad niyang tinawag si nanay at nagtulungan silang dalawang maipasok ako. Ipinaliwanag ko naman sa kanila ang buong pangyayari. Doon na naman ako pinuno ng sermon ni nanay. Kung ano-ano na ang kanyang sinabi sa akin, si Lola naman ay napatingin na lang sa kanya at sinawa ito. Kinakailangan ko kasi ng pahinga. Kaya't hindi na muna ako dapat pinagsasalitaan ng kung ano para naman maging malinaw ang pag-iisip ko. Ayaw naman na sanang tumigil ni nanay at sinabi pa nitong nag-aalala lang siya sa akin. Pero kapag si Lola na ang magsalita, alam niyang kinakailangan niya nang tumigil. Nakatulog naman ako, Sir Jupiter. Kahit papano ay umepekto naman ang gamot na ininom ko.
Subalit hindi naman yon nagtagal. Matapos kong makapikit ng halos 5 segundo, nandun na naman ang matinding sakit. Napasigaw na ako dahil pakiramdam ko may apoy na nagliyab sa loob ng tiyan ko. Sinusunog ang bawat parte ng katawan ko. Hindi ko na maintindihan ang pakiramdam, Sir Jupiter. Gusto ko nang magpadala sa paggamutan ulit pero alam kong wala silang magagawa. Si Lola ang siyang gumawa ng paraan. Kung ano-ano ang kanyang kinuhang dahon para maibsan ang sakit na nararamdaman ko pero wala talaga. Kinakailangan daw kasi talagang ang siyang nag-usog ang gagamot din sa akin. Hindi na ako nakapagpahinga ng maayos, Sir Jupiter. Kada pagpikit ko rin nakikita ko ang mukha ng matandang mang-uusog. Naririnig ko ang kanyang nakakikilabot na bungis-ngis at higit sa lahat, ang nakatatakot niyang mukha. Nagmakaawa ako sa kanya, natantanan niya na ang kanyang ginagawa sa akin pero hindi siya nakikinig. Sinabi niya sa aking isang leksyon ang siyang matututunan ko sa kanyang ginawa. Mas lalo naman akong nagalit sa kanya, Sir Jupiter. Walang kung anong aral ang makukuha sa kanyang ginawa. Subalit imbis na makipagsagutan sa kanya, pinili ko na lang manahimik. Nang magising ako ng mga bandang 3:00, nakita ko si nanay na dumaan sa may pintuan ng kwarto ko. Nakalimutan ko pala itong isara. Bumangon naman ako. Hindi naman na ganun katindi ang pakiramdam ko sa tiyan, bagamat medyo masakit pa rin. Ramdam ko pa rin gumugulong-gulong ang tila bola ng apoy sa loob-loob ko. Tinawag ko si nanay bago bumaba ng higaan at nakita ko ang kanyang anino na tumigil. Hindi kalayuan sa pintuan. Dali-dali naman akong bumaba. Todo ang pagkukwento ko sa kanya tungkol sa nararamdaman ko pero hindi naman siya umimik. Pagkalabas ko ng kwarto, nangunot ang noo ko nang makitang walang tao. Pero andun pa rin ang aninong yun. Ang liwanag ay nanggagaling kasi sa labas na ilaw, Sir Jupiter, at tumatama ito sa may bandang dingding katapat ng kwarto ko dahil may siwang ang bahaging pader sa taas paloob ng bahay. Hindi ko maaninag ang buong katawan ng naroroon pero kita ang muka hanggang dibdib na bahagi. Napatawag ako kay nanay kung nasaan siya, subalit walang sumagot. Hahayaan ko na lang sana nang maramdaman ko na naman ang matinding pananakit ng tiyan ko. Triple na yon sa naramdaman ko noong umaga. Napasigaw akong tinawag si nanay. Kaso mukhang hindi niya naman ako naririnig. Tinawag ko na rin si Lola pero mukhang walang silbi. Wala talagang nakarinig sa akin. Namilipit na ako sa sahig, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay katapusan ko na noong gabing yon. Natigilan ako nang may makitang paang magaspang at marumi sa may bandang harapan ko. Biglaan na lang iyong nandoon. Pagkaangat ko ng tingin, halos humiwalay ang kaluluwa ko nang makita ang mang-uusog. Nakakakilabot ang kanyang mukha, Sir Jupiter. Ang kanyang ngiti ay mas lalong naging anyong demonyo. Sumigaw ako sa kanyang tigilan niya na ako. Wala akong ginawang masama sa kanya. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa akin at tumalong ko. Sinubukan kong umatras, subalit bigo na naman ako. Hindi ko magawang igalaw ang katawan ko. Hindi na ako nakapagsalita, Sir Jupiter. Inipit na ang boses ko sa tindi ng sakit ng tiyan ko. Inantay ko siyang bumulong o kung anuman ang kanyang gustong gawin sa akin. Wala naman siyang imik, pero nandoon pa rin ang kanyang malademonyong ngiti. Kita kong nasisiyahan siya sa kanyang nakikita. Ilang saglit lang, narinig kong may mga yabag na papalapit. Pagkaangat ko ng tingin mula sa likuran ng mga usog, nakita ko si Lola. Nagulat siya nang makita akong namimilipit sa sahig. Kaagad niya akong nilapitan at buo ang kanyang boses na tinawag si nanay. Biglaan na lang din na naglaho ang matandang mang-uusog. Hindi ko alam kung paanong naging mabilis ang pangyayari. Talagang nandoon lang siya sa harap ko pero hindi man lang siya nakita ni Lola. Subalit sa isang iglap,
biglaan na lang siyang naglaho na parang bula. Dumating si nanay at kaagad nila akong tinulungan na makaupo man lang ng maayos sa kwarto ko. Pero hindi ko talaga kaya, Sir Jupiter. Naluluha at nanginginig na ako sa sakit. Gusto ko nang magpadala sa pagamutan pero wala naman nga iyong magiging silbi. Hindi ko alam kung paano akong nakatulog. Basta nagising na lang ako ulit na maliwanag na ang sikat ng araw. Umupa na naman ulit ang sakit ng tiyan ko. Dumiretso ako ng kusina para sana kumain pero nagulat ako nang makita si Mang Tarsyo at Manong Aloy. Kausap nila si Lola na hindi rin maipinta ang emosyon. Mabuti na lang at nagising ka na, Pedro. Nabalitaan ko sa lola mo ang tungkol sa nangyari sa'yo. Kamusta ka naman? Masaya ako at nakikita kitang lumaban. Hindi tulad sa anak kong hindi man lang inisip na nandito pa ako. Kami na nga lang ang dalawa ang siyang natitira. Kinuha pa siya ng Diyos sa akin. Ang hirap intindihin ng plano ng Panginoon. Walang dapat ibang sisihin dito kundi ang isang taong may ginawang masama, ang manguusog. O siya, hindi na muna ako magtatagal at kinakailangan din ako sa bahay. Maintindihan ko naman kung hindi ka na makapupunta sa lamay, Nak Pedro, kasi may sakit ka rin. Baka lumala pa kung sakali. Magpagaling ka. Huwag kang mag-alala. Tutulungan din tayo ni Dodong na matapos na ang kalbaryo mong ito. Mag-iingat ka. Baka ikaw din ang siyang sunod na biktimahin. Huwag kang magpapatalo kung sakali at gawin mo ang sinabi ko kung sakaling lapitan ka. Salamat, Mang Tarsyo. Naguluhan ako sa kanilang usapan, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ba ang itatanong o sasabihin. Kita ko ang lungkod ni Manong Aloy nang umalis siya. Si Manong Tarsyo naman napahinga ng malalim bago siya napatingin sa akin at sinabi ang pangyayari. Patay na si Dodong. Hinigop ang buong lakas ko pababa, Sir Jupiter, nang marinig ko yun. Lumapit si nanay sa akin at niyakap ako. Sinabi niyang hindi ako dapat umabot sa ganung punto. Kinakailangan kong lumaban sa kung anuman ang meron ako. Nang marinig ko ang balitang yun, Sir Jupiter, hindi ko na inalintana kung anuman ang nararamdaman sa tiyan. Hindi kasi ako makapaniwalang nangyari na nga ang hindi namin inaasahan. Gustuhin ko mang magpumilit na pumunta sa lamay, mahigpit na pinagbawalan ako ni Lola. Sumang-ayon naman si Manong Tarsyo at sinabi nitong mas makabubuti kung sa libing ko na lang siya puntahan. Tumango lang ako sa kanila, Sir Jupiter, pero ayokong gawin yun. Kinakailangang mapuntahan ko si Dodong kahit sa huling sandali niya lang na masisilayan ko. Nang mailabas ako sa ospital, nagpaalam ako sa kanila na pupunta sa terminal at may gagawin lang. Alam ko namang wala si Manong Aloy doon pero wala na akong pakialam sa kung anuman ang kanilang iisipin. Hinanap ko na muna ang bahay nila at dumiretso sa lamay. Nagulat pa si Manong Aloy nang makita ako pero sinabi ko sa kanyang hayaan na lang ako sa kagustuhan kong iyon. Wala na rin akong pakialam kung lumala pa ang aking sitwasyon. Subalit hindi ko naman inaasahan na meron palang bisitang hindi dapat andoon, Sir Jupiter. Ang mang-uusog. Ako ang nakasaksi kung nasaan siya. Nakatago sa may bandang malaking puno. Hindi kalayuan sa bahay nila Mang Aloy. Hindi naman siya napansin ng karamihan. Nang makita ako ng mang-uusog, bumungis-ngis siya. Nakaramdam na naman ako ng sakit sa tiyan na parabang pilit na binubunot ang bawat laman sa loob ko. Napasigaw ako ng malakas na sadyang nagpakuha ng atensyon ng karamihan sa mga naroroon. Pati si Manong Aloy na kumukuha sana ng kape para sa akin ay napatakbo para tingnan ako. Nang makita niya akong namimilipit sa sakit, nagalit siya at sinabing hindi ako marunong makinig. Doon ko na ipinaalam ang tungkol sa mang-uusog na nasa bandang puno, ngunit nang kanya itong tingnan, wala na ito doon.
Alam kong hindi ako ang siyang pakay na manguusog, kundi ang ibang taong posible niyang mabiktima na naman. Hindi ko alam kung paano ba siyang pipigilan, pero gusto kong gumawa ng paraan. Mabuti na lang at dumating si Manong Tarsio. Nagulat din siya nang makita ako. Bago pa man siya nakapagsalita para pagsermonan ako, sinabi ko sa kanyang nakita ko ang matandang mang-uusog na nakatago sa may bandang puno. Nagngalit sa galit si Mang Tarsio at sinabi nitong kinakailangan niyang puntahan yun. Nagpumilit akong sumama sa kanya kahit na hindi na ako halos makatayo sa sobrang pananakit ng tiyan. Hindi naman na siya nagpaawat pa at sumang-ayon na lang din. Umalis kami sa lamay at diretsong hinanap ang matanda sa bandang yun, pero bigo kami. Walang kung anong naiwang bakas ang matanda, Sir Jupiter, kaya mas lalo akong nainis. Nilibot na namin ang halos buong barangay kakahanap sa matandang yun, ngunit ni kahit isang tao ay walang nakakita sa kanya. Wala kaming nagawa kundi ang bumalik sa kinaroroonan ng lamay. Inabutan kami ng gabi doon, Sir Jupiter. Umuwi akong mag-isa. Hindi na ako nagpahatid pa kay Manong Tarsio dahil magkaiba naman kami ng pupuntahan. Madilim ang daan, tanging ang sinag ng buwan ang siyang naging gabay ko. Halos walang tao akong nakasabayan o kahit man lang sasakyan. Sa bandang palayan na kasi ako dumaan, Sir Jupiter, dahil mas malapit ang bahay namin doon kesa naman dumaan pa ako sa kalsada at maraming pasikot-sikot. Ramdam ko na namang hindi ako nag-iisa. Naririnig ko rin ang makapanindig balahibong bungisngis sa likuran. Sinasabayan pa ito ng huni ng mga insekto sa paligid. Andun pa rin ang pakiramdam ng tiyan kong mabigat at tila lumalakas ang bola ng apoy sa loob. Pati dibdib ko sumasakit na rin. Pinilit ko namang hindi pansinin ang mga yon dahil ang gusto ko lang sa puntong yon ay makauwi ng ligtas. Alam kong nag-aalala na rin sila nanay at lola. Nang malapit na sana ako sa bahay, may nakita akong figura ng isang babaeng nakatayo sa may kalagitnaan ng palayan. Umiiyak ito na parabang nawawala sa kanyang patutunguhan. Doon ko napansin, Sir Jupiter, na wala na pala ang bungisngis na kanina ko pang naririnig. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nagbabaka sakaling merong ibang tao na posibleng kasama ng babaeng yon. Dalaga siya sa tingin ko, Sir Jupiter. Hindi ko maaninag ang kanyang muka dahil nakatalikod siya sa akin. Kahit pa man nagliliyab na sa sakit ang tiyan ko at sumasagi na rin sa isip ko ang pag-aalala nila nanay at lola, pinili ko pa rin tahakin ang daan papunta sa kinaroroonan ng babae. Medyo malayo ang kanyang distansya sa akin, Sir Jupiter. Habang papalapit ako, panay naman ang kanyang tingin sa kung saan-saan na parabang may inaantay o hinahanap. Nagsalita ako para kunin ang kanyang atensyon. Napahinto siya sa pag-iyak pero hindi lumingon sa akin. Patuloy pa rin ang paglapit ko sa kanya. Sa totoo lang, Sir Jupiter, kinakabahan ako ng malala pero hindi naman ako pwedeng maging duwag na lang at hayaan ang dalagang yun. Kung may mangyari sa kanyang masama, papatayin din ako ng konsensya. Palapit ako ng palapit sa kanya, mas lalo namang dumagundong ang dibdib ko at pabigat din lalo ang karamdaman ko sa tiyan. Nang halos isang dipa na lang ang lapit namin sa isa't isa, bigla siyang humarap sa akin at nakita ko ang mang-uusog. Napapasinghap akong napaatras at tumakbo palayo. Hinabol niya naman ako, tuloy-tuloy siya sa pagbungisngis. Pakiramdam ko ay ang kanyang boses ang lalong nagpapahina sa akin. Tawag ako ng tawag kina nanay habang tumatakbo. Tumutulo na ang luha ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ako nakakuha ng lakas na makatakbo ng mabilis. Sa awa ng Diyos, nakalapit din ako sa bahay nang hindi naabutan ng mga uusog. Natumba ako sa may bandang balkonahe sa sobrang pagkataranta. Lumabas naman sila nanay at lola nang kanilang marinig ang pagtawag ko. Nanginginig ang buo kong katawan na napatingin sa paligid.
desperadong mahanap ang manguusog, subalit wala akong nahagilap na ibang tao doon. Sinampal ako ni nanay nang kanya akong malapitan. Napasigaw si Lola nang gawin niya yun pero wala siyang naging pakialam. Sinermonan ako ng malala ni nanay. Pinuntahan niya pala ako sa terminal kung saan ako nagtatrabaho para ibigay sana ang baon ko, subalit nalaman niyang hindi ako nagpunta doon. Tinanggap ko na lang din ng kanyang panenermon. Si Lola ang siyang tumulong sa akin para makapasok sa loob. Naupo kami pareho sa may bintana. Kinausap ako ni Lola ng mahinahon habang nakatingin lang si nanay sa akin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin nahagilap ng mata ko ang mukha ng isang matanda sa may bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mang-uusog. Pasigaw kong sinabi kay Lola ang tungkol sa nakita ko. Kaagad naman siyang kumilos. Sumunod ako sa kanya kahit na sobrang sakit ng tiyan ko. Si nanay naman ang siyang nakaalalay sa akin. Naabutan pa ni Lola ang mang-uusog. Kung ano-ano ang kanyang binitawang salita sa kanya. Nagagalit naman ang mang-uusog pero may kasama itong bungisngis. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano man ang kanilang pinag-uusapan, Sir Jupiter, pero sa pagkakaintindi ko may kung anong laman ang bawat bato ng pananalita ni Lola. Subalit ilang saglit lang, binitiwan niya ito at takot na takot itong nagtatakbo. Nagsisigaw na parabang may ginawa kaming masama sa kanya. Natumba si Lola. Kaagad namin siyang nilapitan at tinanong kung ano ba ang meron. Hindi siya nagsalita. Diretso lang niya kaming sinabihang pumasok na lang kesa naman mapahamak pa kami. Hindi ko alam kung bakit pero hindi kami kinausap ni Lola buong gabi hanggang kinabukasan. Nagpaalam din ito bandang mga tanghali na may pupuntahan at huwag daw siyang hahanapin kahit anong mangyari. Nag-aalalaman kami ni nanay, wala naman kaming nagawa sa kanyang kagustuhan. Simula noong umalis si Lola, Sir Jupiter, lumala ang sitwasyon. Umabot na sa puntong hindi na rin ako makatayo dahil sa tindi ng sakit. Naging patpatin din ako hanggang sa hindi na talaga ako nakakapagsalita at hinang-hinana. Napakabilis ng panahon noon, Sir Jupiter, at halata ko ang takot kay nanay. Hindi na rin ako tinantanan ng mga panaginip na masasama tungkol sa mang-uusog. Na-trauma na rin ako sa kanya at umabot na rin sa puntong nagkakaroon na ako ng halusinasyon. Sa tuwing may makikita akong figura o anino, pakiramdam ko ay kinakain ako nito, Sir Jupiter. Kung minsan kahit hindi na makakilos, pinipilit ko ang sariling magkaroon ng lakas para lang makatakas. Sa mga panahong yun, tinanggap ko na sa sarili kong nagtagumpay nga ang demonyo sa pagkain niya ng kaluluwa ko. Nang mailibing si Dodong, madalas nang nagpapasyal sila Mang Tarsyo at Manong Aloy sa bahay. Sila ang isang naging katuwang ni nanay sa pagbibigay ng gamot sa aking nireseta ng doktor. Kahit walang pag-asa, nandoon pa rin ang kanilang pagdadasal na sana ay gumaling din ako kahit papano. 3 linggo ang nakalipas, bumalik si Lola. Sakto namang sa mga oras na iyon nandoon si Manong Tarsyo at nagkaroon sila ng usapan. Sinabi ni Manong Tarsyo na nakakuha na siya ng panahon para mapabaligtad ang usog. Hindi yun magiging ganun kadali pero kung yun lang daw din ang sagot para mabawi pa ako sa sumpa, gagawin niya ang lahat. Katulong niya rito si Lola. 3 araw makalipas ang usapang iyon, bumiyahe na ulit si Manong Aloy. Kasama ako ni nanay. Siya ang alalay ko habang nasa bandang huling upuan. Si Lola naman ay kasama ni Manong Tarsyo sa may bandang harapan ng sasakyan malapit sa driver's seat. Walang kung sinong pasahero ang pinasakay ni Manong Aloy dahil nga intensyon sa araw na yon ang mahuli ang mang-uusog. Kabado ang lahat sa misyong yon, Sir Jupiter. Pare-parehong bumuo ng tiwala at nagdasal. Subalit nakailang barangay na kami ng paglilibot, hindi pa rin namin nakita
ang mang-uusog. Kung saan-saan na rin hinanap ni Manong Tarsyo yon pero hindi na talaga nakita. Kinakailangang mapuntahan siya sa kanyang mismong bahay. Yun ang siyang naging suhestyon ni Manong Aloy. Ngunit hindi rin namin alam kung saan namin siya hahanapin at kung saan siya mismo nakatira. Kinakailangan pa naming halughugin ang bawat bahay para lang siya mahagilap. Buong biyahe, Sir Jupiter, hindi namin siya nakita. Napaiyak na rin si nanay sa puntong yon dahil sa tingin niya ay wala na akong pag-asa. Ngunit ayaw na sumuko ni Manong Aloy. Hindi siya makakapayag na basta na lang baliwalain ang buhay ko dahil sa kanyang anak. Kinabukasan, ganun din ang aming ginawa. Bumiyahe at nagbaka sakaling makita ang matanda. Pero wala talaga. Pero sa araw na yon, saka namin nalaman na may iilang tao nang namatay dahil sa usog. Pare-pareho ang kanilang pinaghinalaan. Ang matandang bumulong sa kanila sakay ng bus na yon ni Manong Aloy. Hindi naman usog mismo ang siyang nagpapahina ng resistensya ng isang tao, kundi ang sariling katawan. Dahil kasi yan sa sakit na meron ng isang tao na dulot ng sumpa. Dahil din sa sakit na yon, unti-unting nanghina ang resistensya niya. May ilan naman nauusog, pero nagagawa niya pa ring mabuhay. Depende na lang talaga sa kung paano mo hahawakan ng katawan mo habang may sakit ka. Simpleng paraan lang ang dapat gawin. Magpakatatag at huwag makinig sa sakit na meron ka. Kung sa bagay, siguro sadyang hindi na kaya ng anak ko ang kanyang nararamdaman kaya nagawa niya na lang na sumama sa kung sino man ang kumuha sa kanya. Gagabayan din tayo ng anak mo sa puntong ito. Siguradong ayaw no na nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa isang bagay. Umuwi na muna kaming bigo. Sa gabing yun, nanaginip ako sa mang-uusog. Napakalakas ng kanyang tawa na parabang kinukutsa ako sa pagkatalo ko. Nakagapos ang dalawa kong paa sa sanga ng puno, pati warik. Ramdam na ramdam ko ang pagbigat ng ulo ko, Sir Jupiter. Para siyang totoong pangyayari pero panaginip lang pala. Andun yung klase ng pakiramdam na gusto ko na lang ding sumigaw para masabi ko kay nanay kung gaano ko siya kamahal. Naisip ko ring mas mabuti pa kung sasama na lang din ako sa gustong kumuha sa akin. Ang bola ng apoy sa loob ng tiyan ko ay unti-unting tinunaw ang bawat laman loob ko. Ramdam na ramdam ko, Sir Jupiter. Kahit na ang panghihina ko at dahan-dahang pagkaubos ng hangin sa loob. Ang huli kong sinambit bago ko tinanggap ang lahat ay ang pangalan ng Diyos. Nagising naman ako sa malakas na sampal ni nanay. Yun pala ilang beses niya na akong niyugyog pero hindi ako sumasagot. Kitang-kita na rin ang panghihina kahit nang hininga ko. Umalis na naman kami sa araw na yon. Pagod na ako sa totoo lang, Sir Jupiter. Pero tiniis ko pa rin. Nagbabaka sakaling magkaroon pa rin ng kakarampot na pag-asa. At yun nga ang nangyari, Sir Jupiter. Tinupad nga ng Diyos ang kahilingan ko. Nakita namin ang mang-uusog at kaagad namin siyang hinuli. Nasaksihan ko ang kanyang takot, ang kanyang pagpupumiglas ng mahuli siya ni Manong Tarsyo at Manong Aloy, kung paano siyang nagmakaawa at ang malademonyo niyang bungis-ngis. Pinalapit sa akin ang matandang yun nang nakagapos. Kitang-kita ko ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata, Sir Jupiter, habang magkaharap kami. Pakiramdam ko na numbalik saglit ang lakas ko. Dahan-dahan kong inangat ang sarili sa upuan. Inilapit ko ang bibig ko sa kanyang tenga at binulong ang pinapabulong ni Manong Tarsyo sa akin. Orasyon daw yun para maibalik ang usog sa kanya. Nang humiwalay ako sa matanda, nakita ko siyang pumikit at lumuha. Nang hingi siya ng tawad sa akin sa kanyang ginawa,
at nangako siyang hindi na muling mangyayari kung anuman ang ginawa niya noon sa mga tao. Unti-unti kong naramdaman ang paggaan ng pakiramdam ko, Sir Jupiter. Ramdam na ramdam ko talaga ang paglusaw ng tila apoy sa loob ng tiyan ko at pagbabalik ng lakas sa buong katawan ko. Hindi ko na alam ang sumunod na pangyayari dahil nawalan na naman ako ng malay. Basta pagkagising ko naging mabuti na ang pakiramdam ko at wala na rin ang matanda. Inuwi raw siya nila Manong Tarsio sa kanilang bahay at hindi na nila inalam kung ano ang sumunod na pangyayari. Posibleng magkaroon daw ng epekto sa kanya ang pagbabalik ng sumpa. Makalipas ang ilang buwan, Sir Jupiter, tuluyang nanumbalik ang katawan ko. Nagawa ko na ulit ang mga bagay na nahinto dahil sa pagkasakit ko. Bumalik na rin ako sa pagtrabaho kay Manong Aloy. Kahit papaano, nakabawi na rin siya at unti-unting nakalimot sa masakit na pangyayari sa kanyang buhay. Ang pagkawala ni Dodong. Hindi ko naman na inihiwalay pa ang luyang pabaon ni nanay magmula noon. Subalit, nang magpasya akong lumuwas ng ibang bansa, iniwan ko na yon kay Manong Aloy para magsilbing proteksyon niya sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan. Matapos ang ilang taon, nabalitaan ko na lang na namaalam na si Manong Tarsio at Manong Aloy. Pareho silang namatay dahil sa katandaan. Masakit man pero tinanggap ko na lang din ang lahat. Alam ko naman ding may katapusan ang lahat eh. Masaya na rin ako dahil alam kong magkasama na ang mag-ama sa kung nasaan man sila ngayon. Sumunod naman din si Lola. Umuwi ako ng Pilipinas dahil wala nang kasama si nanay. Umalis kami ng Samar at pumunta ng Maynila. Doon ko na nakilala ang napangasawa ko at nagkaroon kami ng 3 anak. Kung minsan kailangan nating makinig sa kung anuman ang sasabihin ng matatanda sa atin dahil para lang din yun sa ating kaligtasan. Kung hindi ako nakinig kay nanay noon, Sir Jupiter, at hinayaan ko lang ang banta ni Lola, marahil sa unang araw pa lang, nadali na ako at baka wala ang liham na ito sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Mabuhay kayong lahat. At syempre, hindi matatapos ang ating episode kung wala ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Queen Lorne, Dominic Marcelo, Boss Ash, Aiza Lejano, Lydia Lopez, Maizon, June Julie Satsun, Baker Boy at Perez Bakery, Maria Barol, Jerlene Gregorio. Special shout-out naman kay Catherine Mercado. Sa mga hindi po nabanggit, kayo na ang susunod sa susunod na episode. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout din ang inyong mga pangalan. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat. Hardin ng Karma. Isang mapagpalang pagbati po sa lahat mga kasityo Bangungot, lalong-lalo na po sa iyo, Sir Jupiter. Mahigit 2 buwan na rin mula ng unang beses akong makinig sa inyong channel at simula nun ay naging pampalipas oras ko na ito.
Sa totoo lang ay tuwang-tuwa ako nang madiskubre ko ang channel nyo, lalo na nang makapakinig ako ng mga kwentong halos katulad ng naranasan noon ng aming pamilya. Ako nga po pala si Sally, isang public school teacher na tubong Aurora. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa karanasan mismo ng aking ina na itago na lang natin sa pangalang Amalia noong ako ay pinagbubuntis niya pa lang. August 2, 1968. Isang malakas at talagang makapaminsalang lindol ang tumama noon sa aming lugar na naging dahilan ng pagpanaw ng maraming tao. Kabilang na po ang aking ama. Lilinawin ko lang pong hindi naging direktang biktima ng lindol ang mga magulang ko noon. Pero base sa kwento ni nanay, ito raw ang naging dahilan kung bakit inatake sa puso ang tatay ko. Dahil daw po kasi sa pinsalang na idulot ng lindol na binansagan pang kasiguran earthquake, nasira ang ilan sa mga negosyo nilang mag-asawa na talagang ikinasama ng loob ni tatay. At dahil doon ay nangyari ang hindi inaasahan niyang pagpanaw. Nang mawala si tatay ay doon lang din kasi nalaman ni nanay na naman na pala nito ang heart disease na siya ring ikinamatay ng aking lola. Labis-labis ang pagluluksa ni nanay ng mga panahong iyon, lalo pat hindi man lang niya nasabi sa tatay ang balitang sa wakas ay ipinagbubuntis na niya ang kanilang panganay na walang iba kundi ako. Sa kabila ng matinding pagluluksa ni nanay noon, dumating ang ilan sa mga malalayong kamag-anak ni tatay. At noon din ay nagsimula sila ng gulo. Hindi raw kasi nila gustong mapunta kay nanay ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng pamilya nila. Lalo pat si nanay po ay dating katiwala lang ng kanilang angkan. Si tatay po kasi ay anak ng isang mayamang negosyante na noon ay kilala sa lugar nila. Si Lola Conchita, hindi niya tunay na pangalan. Hindi naman po mayaman ang angkang kinalakihan ni Lola Conchita. Pero dahil sa talino, sipag at pagiging madiskarte niya ay umangat siya sa buhay. Pero simula po noon ay kinainggitan siya ng iba nilang kamag-anak. Marami daw po ang nagka-interes sa pera ni Lola Conchita. Lalong-lalo na ang pinsan niyang si Dolores na nang pumanaw po si tatay ay pinangunahan ang pagsugod nila sa nanay ko. Tandaan mo, Amalia, hindi pa kayo kasal ni Mario, kaya wala kang karapatang manahin ang mga ari-arian nilang mag-ina, lalong-lalo na tong bahay na to. Yun daw po ang sinabi ni Lola Dolores noon kay nanay, bago pa man mailibing si tatay sa huli niyang hantungan. Hindi raw po gusto ni nanay ng gulo at wala naman siyang pakialam sa pera ng pamilya ni tatay. Kaya hindi siya nakipagtalo sa mga yun. Wala naman ho akong interes na makipag-agawan sa inyo sa bahay na to, Tia Dolores. Masyado rin namang malaki to para sa akin at sa magiging anak ko. Ang kailangan ko lang ho talaga ay bubong na masisilungan para sa aming mag-ina. Nagulat daw si Lola Dolores nang malamang nagdadalang tao sa akin si nanay noon. Naisip niyang malaki po ang laban ni nanay kung sakaling malaman nito
ang karapatan ko bilang nag-iisang direktang tagapagmana ng pamilya namin. Hindi po kasi nakapag-aral si nanay. No read, no write po siya ng mga panahong nagsama sila ni tatay dahil mahirap nga lang po ang kanilang pamilya. Kaya hindi niya alam ang karapatan niya. Natakot po si Lola Dolores na baka may makausap sa labas si nanay at malaman ito ang tungkol doon. Kaya hindi nila itinuloy ang pagpapalaya sa kanya sa mansyon. Sige, para sa bata hahayaan kitang dumito sa mansyon na to sa kondisyong maninilbihan ka ulit dito bilang katulong. Isa pa, hindi kayo pwedeng tumira dito kasama namin ng mga anak ko. Doon kayo sa kubong ipinagawa noon ni Conchita, dyan sa hardin niya. Wala namang choice noon ang nanay ko kundi ang pumayag na lang sa kondisyon ni Lola Dolores. Tulad po ng napagkasunduan nila ay doon sa tumira sa kubong nasa dulo ng malaking hardin ni Lola Conchita. Ang sabi po kasi sa akin ni nanay ay mahilig daw talaga ang lola sa halaman. Kaya bukod po doon sa malaking mango farm nito na halos kadikit lang ng ginatatayuan ng mansyon, ay mayroon din po itong malaking garden na napakaraming bulalaan niya. Pareho po kasi silang mahilig mangtanim dahil na rin siguro magsasaka ang mga magulang ni nanay. Sa kubong yun na po ako ipinanganak at nagkaisip. Doon po ako pinalaki ni nanay. At naasaksihan ko po ang lahat ng kalupitan ng pamilya ni Lola Dolores sa amin. Para lang po hindi kami paalisin ng mga ito ay ginawa ni nanay ang lahat para sa kanila. Ginawa nila siyang labandera, tagalinis, tagaluto, utusan at kung ano-ano pa. Kahit nga po ako, hindi nakaligtas sa pang-aapi ng mga kamag-anak naming yun. Pero kahit na ganun, kahit kailan po ay hindi pinabayaan ni nanay ang hardin ni Lola Conchita na pinanatili niya pa ring buhay at maganda hanggang sa paglaki. Edad na 7 taon, doon na po nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa buhay namin. Yun po ay mula nang magpasya ang panganay na anak ni Lola Dolores na si Tiang Melba na iparenovate ang bahay at ipatanggal po ang malaking hardin ni Lola Conchita para daw sakupin at mas palakihin pa ang mansyon. Tandang-tanda ko pa ang mga nangyari ng araw na yon. Ate Melba, baka naman pwedeng huwag na ninyong sakupin pa ang hardin ni Doña Conchita. Alam niyo namang napakahalaga nun sa kanya, di ba? Naku, Amalia, tumigil ka ha. Huwag mo nga akong pakialaman. Ate Melba, nakikiusap ako. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Sinubukan po ni nanay na pigilan noon si Tiang Melba. Pero imbis na tumigil ito ay sinabunutan ito si nanay at ininudngud sa lupa. Karma pala ha? O ayan ang sayo. Mahal na mahal mo yung hardin ng donya mo. Ayan, halikan mo. Eksakto namang lumabas ako ng bahay noon para sana magdilig ng mga bulaklak. Kaya kitang-kita ko ang ginagawa ni Tiang Melba kay nanay. Sa murang edad ko noon, Sir Jupiter, ay nakaramdam ako ng matinding galit para sa tiyahin ko. Kaya naman sumugod ako sa kanya at kinagat ko ng mariing-mariin ang braso niya. Dahil doon ay napahiyaw po ng malakas si Tiang Melba at walang pagdadalawang isip na itinulak ako't sinampal.
Sa gulat naming lahat, pagkasampal sa akin ni Tiang Melba ay bigla na lang dumilim ang langit. Pagkatapos ay kumulog ng pagkalakas-lakas. Hindi ko alam kung nagkataon lang yon, pero hindi ko malilimutan ang araw na yon. Dahil yon ang naging simula ng paniningil ng karma sa pamilya ni Lola Dolores. Kinagabihan ng araw ding yun habang kumakain kami ni nanay ng hapunan. Bigla na lang akong nakarinig ng mga sitsit. Kaya napalingon ako noon sa bintana namin. Wala naman akong makita kundi sanga ng mga punong nakapalibot sa kubong tinitirahan namin noon. Kaya bumalik na lang ulit ako sa pagkain. Kaya lang maya-maya pa ay narinig ko ulit ang mga sitsit. Kaya napatunghay na naman ako. Psst. 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 Huwag mong pansinin, Sally. Kumain ka ng kumain dyan at huhugasan ko pa ang plato para makatulog na tayo ng maaga. Saway sa akin ni nanay noong tatayo na sana ako para sumilip sa bintana. Pero dahil bata at likas na makulit ako noon, hindi rin ako nakinig sa kanya. Nung hindi na siya nakatingin sa akin ay lumingon ulit ako sa bintana. At doon ay nakakita ako ng isang gumagalaw na parang malaking sanga ng puno na hugis kamay ng tao na may mahahabang daliri. Parang kinakawayan ako. Nanlaki ang mga mata ko noon at magsusumbong na sana kay nanay nang bigla naman kaming makarinig ng malalakas na sigawan galing doon sa mansyon kung saan nakatira sina Lola Dolores. Dali-dali kaming nagpunta ni nanay doon para tingnan kung anong nangyayari. Pero pagdating namin doon ay nakita naming nakakalat yung mga figurin na koleksyon daw ni Lola Conchita nung nabubuhay pa siya. Yun pong mga figurin na yun ay parang maliliit na estatwa na may kakaibang hitsura. Mga hugis tao na may malalaking sungay na parang sa mga usa at nakasuot ng magagarmong damit. Yung iba ay hitsurang hayop pero hindi ko maintindihan kung ano. Maraming ganong koleksyon sa mansyon ni Lola Conchita. At ang alam ko ay nakatago yon sa isang bodega sa basement ng mansyon. Kaya takang-taka kami kung bakit nakakalat yun sa salas. Sinong naglagay nito rito, Amalia? Kayo ba? Galit na tanong ni Lola Dolores noon kay nanay. Hindi ho, Chang. Naghahapunan kami ni Sally sa bahay, hindi naman kami pumasok dito. Siyang pagbaba naman ni Tiang Melba galing sa second floor ng bahay. Nang makita niya kami ni nanay ay galit agad niya kaming sinigawan. Walang ibang gagawa nito kundi kayo lang. Lalo na yung sutil na anak mo, Amalia. Ang lakas ng loob niyang kagatin ako. Siguro ikaw din ang naglagay ng mga figurin sa kwarto ko para takutin kami, no? Huwag niyong pagbibintangan ng anak ko, Ate Melba. Kasama ko siya kanina pa simula nang sinampal mo siya. Sabi ko naman kasi sa inyo, matakot kayo sa karma. Baka minumulto na kayo ni Doña Conchita dahil sa kasamaan ng ugali niyo. Parang hindi po nakapagpigil si nanay kaya nasabi niya yun.
Lalo tuloy ng galaiti si Tiang Melba kaya sinugod niya kami. Tapos bigla niyang sinabunutan si nanay. Nagkagulo po ulit sila noon. Natigil lang ulit ang pag-aaway nila nang bigla na lang pong sumigaw noon si Lola Dolores at dumaing na napakasakit daw ng likod niya. Bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Nang tingnan ho ni na Tiang Melba at ng kapatid niya kung anong meron sa likod ni Lola Dolores, kitang-kita naming bigla silang nandiri. Ano yung malaking sugat na tumubod sa likod niyo, Ma? Nakakadiri. Sa sinabi ni Tiang Melba ay napatingin na rin kami ni nanay sa likod ni Lola Dolores at nakita naming meron niyang malaking sugat na tumubo doon at tagnanaknak na ito. Kinabukasan, ipinatingin agad ni na Tiang Melba ang kanilang ina sa doktor. Pero binigyan lang sila ng pain reliever. Ang sabi daw sa kanila ay simpleng sugat lang daw yun at gagaling din. Pero nang lumipas na ang ilang araw ay lalo lang lumala ang dinaramdam ni Lola Dolores. Lumala na rin ho ang mga nangyayaring kamalasan sa mansyon at kina Tiang Melba simula noon. Yung mga figuring koleksyon ni Lola Conchita ay palagi naming nakikitang nakakalat sa buong bahay kahit na ilang beses na naming iniligpit yun. Madalas din naming marinig sina Tiang Melba at ang mga kapatid niya na sumisigaw dahil gumigising sila na napakaraming tuyong dahon sa loob ng mga kwarto nila. Samantala, kahit ako ay nakakaranas at nakakakita rin ng mga bagay na hindi ko pa gaanong naiintindihan ng mga panahong yun. Tandang-tanda ko na palagi kong nakikitang kinakawayan ako ng sanga ng puno sa labas ng bahay namin. Minsan naman ay sinusundan ako ng napakaraming paru-paro o di kaya'y alitap-tap. Pero sa tuwing magsasabi ko kay nanay ay sinasabi niyang huwag ko na lang daw yun pansinin. Hanggang sa isang beses naguhugas kami noon ng plato ni nanay dahil kakatapos lang maghapunan ni na Lola Dolores nang bigla na lang tumakbo pababa si Tiang Melba at sinugod kami. Puno ng pantal ang kanyang mukha at buong katawan. Nakakadiri. Dinuro-duro niya kami at galit na galit siya sa amin. May sa demonyo kayong magina. Pinapakulam niyo kami. Bintang niya sa amin noon. Nagising daw siyang punong-puno ng langgam ang higaan niya at tad-tad na siya ng pantal sa buo niyang katawan. Wala kaming alam sa sinasabi mo, Ate Melba. Pwede bang huwag mo kaming pag-initan? Hindi! Kayo ang may kasalanan nito. Kayo ang malas sa buhay namin. Kung sa tingin nyo mapapaalis nyo kami sa pamamagitan ng pananakot o pangungulam na ginagawa nyo sa amin, nagkakamali kayo. Kayo ang dapat lumayas dito! Pinagtutulak kami ni Tiang Melba noon palabas ng mansyon. Tapos pinagbagsakan pa kami ng pintuan. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yun. Kaya po, noong mga bandang 11:00 na ng hating gabi, nakarinig na naman ako ng mga sitsit. Psst. Psst. Natatakot ako noon pero dahil nga bata pa ako ay nagpadala pa rin ako sa curiosity. Psst. Lumingon ako sa bintana. At
At doon ko nakita sa unang pagkakataon ang totoong hitsura ng nilalang na palaging kumakaway sa akin. Mukha po itong punong kahoy na inukitan ng mukha. Ang ulo po nito ay may napakalaking sungay na parang sa usa. Mahahaba ang braso nito at malaki ang kamay. Kinakawayan ako nito habang nakangiti. Pagkatapos po noon, nagsalita siya gamit ang isang kakaibang lengguwahe na hindi ko alam kung paano ko nagawang intindihin. Sinabi niya sa akin na buksan ko raw ang pintuan ng mansyon. Tapos ay bumalik na raw ako sa pagtulog. Sila na raw ang bahala sa amin ni nanay dahil mabait daw kami sa kanila. Hindi raw nila kami pababayaan dahil mga kaibigan daw sila ni Lola Conchita. Parang wala sa sariling lumabas ako ng kubo namin ni nanay noon. Hanggang ngayon, pakiramdam ko panaginip lang ang lahat. Nakita ko kasi ang napakaraming kakaibang nilalang na kamukha ng mga figurin ni Lola Conchita. Mga nilalang na nakakatakot ang hitsura kung tutuusin, pero hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko sa kanila. Sinunod ko ang inutos sa akin ng malaking nilalang na may sungay na usa, pero nang bumalik ako sa loob ng kubo namin ni nanay, hindi pa rin ako natulog. Maya-maya pa isang malakas na hiyaw na naman ang narinig namin ni nanay mula sa mansyon. Ate Melba, anong nangyayari sa inyo? Tawag ni nanay sa kanila, pero nagpatuloy lang sa pagsisigawan sina Tiang Melba at parang hindi nila kami narinig. Nasa labas kasi kami ng mansyon dahil natakot ding pumasok si nanay. Narinig ko si Tiang Melba na nagsumbong kay Lola Dolores na nakakita raw siya ng isang malaking punong gumagalaw na nakasilip sa bintana ng kwarto niya. Nang tumakbo raw siya sa banyo ay nakakita naman siya ng taong putik doon. Ang kapatid niya naman ay hinabol ng pagkadami-daming bubuyog. May nakita rin daw itong malaking nilalang na mukhang paniki na nandoon sa ilalim ng kama niya. Nagtakbuhan po ang magkakapatid palabas ng mansyon noon, Sir Jupiter, at iniwan ang nanay nila. Hindi na kasi makalakad noon si Lola Dolores dahil sa iniinda niyang sakit. Pagkatapos po ng gabing yun, hindi na bumalik sina Tiang Melba at ang dalawa niyang kapatid kahit para kunin man lang si Lola Dolores. Pinabayaan nila ang nanay nila at bumalik sila doon sa dati nilang bahay. Pero hindi po doon natapos ang lahat ng mga nangyaring karma sa kanila. Dahil nabalitaan po naming tinubuan daw ng malalaking taghiyawat si Tiang Melba sa mukha. Tapos ipinagkakalat daw po nilang ipinakukulam namin sila ni nanay kaya sa nagkaganon. At may mga kaibigan daw kaming engkanto na siyang nagpalayas sa kanila sa mansyon. Yun din ang isinumbong nila sa tanggapan ng barangay nang ireklamo nila kami ni nanay. Bumalik agad sa kanila ang karma. Dahil hindi naman naniwala ang mga kabarangay namin sa kanila. Pinagtawanan pa nga sila eh.
Kilala po kasing mabait si nanay sa lugar namin. Habang sila naman ang kilalang mga impakta. Sila tuloy ang naging paksa ng mga tsismisan at sabi ng mga tao ay may saltik daw ang magkakapatid na yun. Dahil po siguro sa hiya nagpakalayo-layo na sila sa kalaunan at tuluyan na pong iniwan si Lola Dolores na ng mga panahong yun ay talaga pong nanghihina na. Ang ginawa po ni nanay, nagpasya kami na lang ang mag-aalaga kay Lola Dolores sa kabila po ng mga kalupitan nito sa amin. Sabi sa akin ni nanay, matanda na raw ho si Lola Dolores, kaya patawarin na lang namin siya. Lalo na po at humingi na ito ng tawad sa amin at nagsisisi na ito sa mga nagawa niya. Siguro po dahil sa pagiging mabait ni nanay, kaya pagkatapos ng lahat ay pinagpapala pa rin kami. Isang beses po kasi ay may nagpuntang abogado sa amin at sinabing nag-iwan daw ho ng trust fund si tatay para kay nanay noon bago pa ito mawala. Gagamitin daw sanang pampaaral ni nanay yun para matuto man lang siyang magbasa at magsulat at para hindi siya kinukutsa ng mga kamag-anak ni tatay. Yun sana ang sorpresa ni tatay kay nanay bago ito inatake sa puso. Ang perang yun po ang ginamit namin para muling buhayin ang mango farm ng pamilya ni tatay. Nagtabi na rin ho si nanay ng para sa pag-aaral ko at ang iba po ay ginamit ni nanay para ipaayos ang mansyon at para sa panggamot ni Lola Dolores. Minsan ay naitanong ko ho kay nanay kung totoo bang mga kaibigan nga ni Lola Conchita ang mga nilalang na tumulong sa amin noon. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi ko na sila nakikita pa pagkatapos umalis ni Chang Melba. Ang sabi naman ni nanay, kahit daw hindi ko sila nakikita ay binabantayan pa rin nila ako. Sila raw ang nagsisilbing mga gabay ko simula pa noong ipinagbubuntis niya ako. Noon pa pala alam ni nanay ang tungkol sa mga engkanto. Kaya nga sinubukan niyang pigilan noon si Chang Melba na sirain ang hardin ni Lola Conchita. Dahil kung nagkataon daw na natuloy ang plano nito ay hindi lang ganoon ang aabutin nito. Malamang daw ay mas malala pa ang nangyari. Wala na ho kaming naging balita pa kina Chang Melba at sa mga kapatid niya. Hindi na rin talaga nila binalikan si Lola Dolores hanggang sa pumanaw ito noong second year high school na ako. I am now 54 years old, Sir Jupiter, at ang nanay ko naman ay 81 years old. Sa kabutihang palad ay malakas pa naman si nanay. At hanggang ngayon, kasama pa rin namin siya ng mga apo niya. Natupad ko naman ang pangarap kong maging teacher. At ako na mismo ang nagturo kay nanay na sumulat at bumasa. Hindi naging madali ang buhay na pinagdaanan namin ni nanay. Pero naging maganda naman ang pagbawi sa amin ng tadhana. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin kami ng masagana. Pero curious lang ako, Sir Jupiter, kung hanggang sa modernong panahong ito ba ay meron pa rin bang nakakakita o nakaka-experience ng katulad sa naranasan namin ni nanay noon. Mga kasitso bangungot ko dyan, ano ang gagawin nyo kung may engkantong makipagkaibigan sa inyo?
Shout out time ulit tayo mga kaibigan at mga suki ng Sitio Bangungot. Shout out going out to Clea Kinari, Sonia Watanabe, Maria Cristina. Shout out kay Jenny Peru, Kia Shupia, Forever Young, Tessie Lopez, Maria Annalyn Dabulanos at Maribel Domingo. Ganon din kay Lydia Lopez. Maraming salamat po sa inyong palagiang pagtangkilik sa Sitio Bangungot.